Isang mapayapang hapon Pilipinas. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja, na bumabati sa lahat ng nakikinig sa atin sa DZRH at sa lahat ng nanonood ng RHTV. Lalong-lalo na sa ating mga kasamahang alagad ng sining at kultura sa buong bansa. Bago ang lahat, nagpapasalamat po kami sa St. Scholastica's College for the 7th Hildegard Awards for Outstanding Achievement in Broadcast Media na iginawad ninyo sa Art to Art noong March 6. Maraming salamat sa honor na ito. And of course, patuloy kaming magtatrabaho dito sa Art to Art para maging mas masaya at mas maganda pa ang aming programa. Sa lahat ng mga original ballets na itinatanghal namin sa Ballet Manila, wala na sigurong tatalo pa sa blockbuster hit na Tatlong Kwento ni Lola Basyang. Napaka-memorable para sa amin ang ballet na ito dahil una sa lahat, dito mismo nagsimula sa Art to Art ang konsepto nito. Matapos nating maging panauhin ang publisher, writer at illustrator ng children's book version ng Lola Basyang series ni Severino Reyes. Mula nang itinanghal namin ito noong 2010, nagkaroon na kami ng mahigit na 50 performances na punong-puno ng manonood, bata man o matanda. Sa katunayan, sa darating na Agosto, magkakaroon na kami ng ikalawang version nito, ang Tatlo Pang Kwento ni Lola Basyang. At katulad ng mga nakaraang taon, makakasama namin muli ang aming secret weapon, ang magaling na aktres na nagbibigay buhay sa papel ni Lola Basyang at siya ring panauhin natin sa hapong ito. Walang iba kundi ang veteranong alagad ng sining na si Miss Luz Fernandez. Ang actress na si Luz Fernandez ay isinilang noong 13 ng Hulyo 1935 kina Antonio Fernandez at Gabriela Arafiles ng Sampaloc, Maynila. Nagsimula ang kanyang interes sa sining bilang miyembro ng dramatic club sa V. Mapa High School kung saan una siyang gumanap sa dulang Deep in My Heart ni Wilfrido Maria Guerrero. Di naglaon, nadiskubre siya bilang radio talent at napabilang sa mga tanyag na radio drama noong dekada 50 tulad ng Prinsipe Amante, Tatlong Limbas, Gulong ng Palad, Ilaw ng Tahanan at marami pang iba. Nang magbukas ang Channel 11 na pag-aari din ng DZRH, nabigyan siya ng pagkakataon na lumabas sa live drama series na Dr. Eduardo Roman, MD, na pinagbidahan ng sikat na leading man na si Eder Rodriguez. Di nagtagal, nabigyan siya ng sariling programa, ang orihinal na bersyon ng Once Upon a Time na panulat naman ni Manning Rivera na lumipat naman sa Channel 13 bilang Ora Encantada. Sa mundo ng pelikula, napanood siya sa mga obrang tulad ng Uod at Rosas, Minsay May Isang Gamo-Gamo at Sinasamba Kita. Para sa kanyang lifetime achievement sa mundo ng sining, tumanggap si Luz ng Falcon Award mula sa kanyang alma mater, ang V. Mapa High School noong 2002. Sa kasalukuyan, abala rin siya bilang actress sa mga radio dramang Inay, Sa Kanyang Panahon at Egalika, at direktor naman ng long-running series na Mr. Romantico dito rin sa DZRH, kung saan ginawaran siya ng gantimpalang Best Actress of All Time noong nakaraang 70th anniversary celebration ng nasabing himpilan. Isang mainit na pagbati ang hatid ng Art to Art sa batikang aktres na si Binibining Luz Fernandez. Magandang hapon, Tita Luz, and welcome to Art to Art. Magandang hapon din at maraming salamat nag-bisita mo ko dito. Naku, maraming salamat na uulitin natin ang Tatlong Kwento ni Lola Basyang. Tatlo Pang Kwento ni Lola Basyang ngayon. Talaga. Exciting, ano? Ang dami nagtatanong nga sa akin. Excited ako, sasabihin ko na meron ulit. Nakakatawa kasi, Tita Luz, na yung Tatlong Kwento ni Lola Basyang, nag-umpisang ako si Ate Lisa. Oo.
Tapos, nung repeat namin, naging si Ate Missy na. Oo, di ba? Si Ate Missy na, di ba? At ngayon sa tatlo pang kwento, si Ate, Si Ate Missy Missy na rin. ulit. Yes. Oo. Naku, aabangan natin. Ano pa ba yung naging unang reaksyon ninyo nung naimbitahan kayong maging Lola Basyang Noon sa proyektong Tatlong Kwento ni nung una Lola mo akong Basyang? kinausap. Natuwa ako, siyempre, dahil ang tagal ko nang ginagampanan yan. Sa radyo, sa TV, 2 beses, iba-ibang title. Ako, aba! At sabi ko, stage, ibang stage. Kasi Yes. kita mo na kagad ang reaction na nanonood. Live All my performance. life, radio ko. Imagination lang. Lagi, voice ko lang kasi. Kaya, excited ako. Tapos nung lumabas kayo, Tita Luz, palakpakan yung mga tao. Oh, no? parang, hindi ko masabi ang feeling ko ron talaga. Kasi ako, nung araw, type na type ko manood ng ballet. Akala ko, excuse ha, pero mahirap lang. Kasi kami, sabi ko, pang mayaman lang yan. Sabi ko, kaya, Actually, yun hindi ang- ako nakapanood. Maraming nag-aakala ng Oo. gano'n. Ang natuwa ako dahil, kakagating pala ng taong bayan. Magkakwentong talagang Pilipino. Yes. Kaya, thank you rin, nakapanood ako ng ballet. At ilan yun, mahigit 50 performances. Isipin mo? Pero Tita Luz, if you don't mind me asking, ilang taon na po ba kayo sa industriya bilang actress? 62. 1951 ako nag-begin. November 5 Wow. sa radio, DZRH agad. Wow. No let up 62 years. sa drama. At balita namin yung first year ninyo, wala kayong bayad. Totoo ba Yeah, yun? sustaining ang tawag. Ah, Hingi na hingi ako ng pasahe sa nanay ko. Ang tawag ng sustaining. Sustaining. I see. Pero ngayon, syempre, Meron naman. kayo na yung aming Nagpapasalamat ako hanggang ngayon. Mahal na mahal ko ang radyo. Hindi ko yan iniwan. Okay. 3 beses lang ako nangiiwan ng radyo pag ako'y nanganganak. 3 beses lang naman ako nanganak. Yun lang. Pero sige ako sa radyo. Kahit na yung iba umalis na, nag-venture na rin ako sa TV, sa ads, saka sa film, hindi ko talaga iniwan na radyo. Pero ginawa na rin ninyo yon, yung nag-venture kayo sa TV, sa film. Yung Lola Basyang? Oh, no, yung sa career ninyo bilang actress. Oo. Nakapag TV na kayo. Oo. Kasi una ko kayong Oh, nakita wala pang TV sa yun. Ora Encantada. Una pa yung Once Upon a Time. Yun Yes, ang yung una-una. Once Upon a Time, okay. So nag-umpisa kayo sa Once Upon a Time and then pumunta kayo sa Ora Encantada bilang parang Lola Basyang din. Lola Basyang na pero ba yun hindi o Basyang Cara? ang pangalan. hindi ba siya ng pangalan? Doon Anong sa pangalan Ora niya? Encantada, may pangalan ako, Lola Toria. Kasi Victoria. Okay. Yun ang bininyag sa akin ng director namin, pero namatay na yun. Kaya Toria ang pangalan ko doon. Pero yung character ninyo, parang nakabase pa rin yun sa Oo, pa rin ako, character ni Lola naka-rocking Basyang. chair Yes. pa rin lagi. Na nagkukwento. Oo, nagkukwento. Pero paano kayo unang napahilig sa pag-aarte? Sa totoo lang. Sa totoo lang. Buti na lang hindi natupad. Aha. Gusto ko maging singer. Okay. At talagang pangarap na pangarap ko maging singer. Nagkakakanta ako noon, atakas ako sa nanay ko, sa mga, dyan sa Aristocrat Beach, sa public hall. Kasi noon, hindi po uso recording, may orchestra talaga. Makatakos takas ako kasama kong kapatid ko lalaki. Ilang taon na kayo noon? Naku, siguro mga 17. 17. Rebelde na teenager. Tumatakas sa nanay. Para kumanta sa... Oo, libre pagkain eh. Libre pagkain. Tsaka may talent din na 10 piso. May Malaking bagay yun. Okay na yun May talent fee na 10 piso. Tapos libreng pagkain. Okay. Pati kapatid ko kasama ko. Okay. Tapos, paano kayo unang pumasok sa radyo? Nag-audition ako. Kung saan-saan. Nag-audition. Tapos, nakuha ko mga female voice. Kaya kung titingin ka sa bulletin board, kung meron kang part, pupunta ka. Ganyan. Yung unang-una kong script, nadurog sa kamay ko. Hindi ko binitiwan.
Sa takot? Hindi, talagang type na type ko siya. Okay. And then in the 62 years in the business, Tita Luz, ano po yung pinaka-paborito ninyong parte na ginampanan? The Other Woman. Oh, The Other Woman. Okay. Kayo yung Kasi kontrabida. ako, unang-una ko kasi venture sa Kayo States, yung The sa Other America. Woman? Oo. Ah. Sa mga 13th place ni Wilfrido Maria Guerrero, sa Deep in My Heart, sa mga pa ito, sa mga pa high school, ako yung The Other Woman. Ako yung nanalo ng Best Actress. Eh, samantalang yung bida nagagalit sa akin, ba't daw ako yung nanalo? Gusto ko hanggang ngayon, type na type ko. At saka, sorry, pero pag binibigyan, pagka meron sexy na role na mga bed scene sa akin, binibigay. Sabi ko, teka muna. Baka tayo ma-sensor niyan. Pero meron naman siyang warning. Tita, wag masyado, ha? Kasi nung napatawag na kami ng martial law. Kami nung kapartner ko, si Er Ramos, sa kahapon lamang sobra daw yung aming love scene. Ako, kilala ko kayo, Tita Luz, pag pumupunta kayo sa rehearsal ng Lola Basha, naka-shorts pa kayo. Mainit kasi. Pero mahirap po bang mag-iba-ibang boses para sa, sari-saring mga katauhan na ginagampanan ninyo sa radyo? Siguro sa tagal ko na, okay lang. Sanay na kayo. Basta sakay agad ako sa karakter, nakalimutan ko ako. Yan ang tinuturo ko rin sa kanila pag nagdedirect ako. Pag kayo gumaganap, ito is art of imagination. Hindi tayo nakikita rito. Kaya dapat sa pamamagitan ng boses natin, malalaman nila nasaan ba tayo? Kumakain ba tayo? Nasa car? Nasa bed ba? Ospital. Kaya kailangan may portray natin sa feeling kung nasaan tayo. Sa boses lang Oo, talaga. at kung ano yung karakter natin. Pinaka-ayokong gampanan, straight role. Straight role, bakit? Walang karakter eh. Hindi ko makarakterize yung sakali office mate. Tapos, adliban ko na lang para maging distinct siya nga office mate. Yung halakak na halakak siya, o kaya biro na biro. Kasi ang hirap gampanan ng straight role. Okay. Mas gusto ko yung mahirap na karakter. Or mas gusto din nyo ba yung kontrabida? Ay, Bakit? Ang dami mo magagawa. Kasi hindi ako kontrabida sa totoong buhay, palagay ko eh. Takot ako sa Diyos. Pero kapag kontrabida ako sa TV, sa mga pelikula o sa radyo, napuportray ko yung hindi ako. So, iba yun, di ba? Hindi ako. Tsaka nakakasigaw ako na hindi ako galit talaga dahil drama lang naman, so may outlet ako. Yeah. I see. And of course, director din kayo. Matagal na sa long-running na series na Mr. Romantico. Oo, awarded yun. Dito sa DZRH, multi-awarded. Hindi mo mahirap umarte at maging director at the same time? Alam mo ba, dito na ako sa RH pumayag mag-direct. Bakit? Ang tagal-tagal ko nang inaalok mag-direct. Ayoko kako yan. Kasi pagka-director ka, saka lilima yung characters na iba-iba, gagampanan mo yan ng nilihim eh. Habang tinuturuan mo sila eh. Samantalang kung gaganap ako, isa lang role. Di ba? Yun lang character ko. Ako, ayoko. Tsaka, marunong akong, puting modesty aside, marunong ako mag-drama eh. Kaya hahanapin ko dun sa aking tuturuan na dapat marunong din sila. Kaya medyo terror ako na direktor. Terror na direktor. Medyo takot sa akin. Talaga? Takot sa inyo lahat ng mga radio Nabalo yung mga bago. Kahit naman sa TV, medyo takot sa akin. Baka bigla ako sampalin. Meron nga, umiyak bigla. Nagulat ako eh. Recently, umiyak. Bakit? Natakot daw sa boses ko. Sa TV ito Biglang umiyak. Saka bakit? Natakot ako sa boses niyo, tita. Ako, labas ko dyan, manghuhulam fake. Siyempre, tatawa ako na malakas na, bigla na umiyak. Talagang ako, malakas ang boses ko. Hindi ako yung soft-spoken na babae. Kaya gusto ko ang aking pangarap maging serene. Soft-spoken. Nako, hindi po bagay sa inyo yun. Hindi bagay. Sa pangarap na lang yun.
Pero nung after, of course, many years as a radio drama talent, Yeah. pumasok kayo sa telebisyon. Oh, nung magkaroon ng TV. So, nagkaroon ng TV. Ano pa yung mga ginawa ninyo para mag-adjust na ngayon na nakikita na kayo Ayan, magandang tanong yan. naririnig? Kasi sa radyo nga, hindi ka nakikita. So, medyo OA ang acting mo, dapat. Ngayon, pag nakita ka na, naku, iba na. Hindi mo na magaganon-ganon ng kilay mo. Kailangan, kung saan ka nakatingin, doon lang. Kaya di mo paggalawin yung eyeball mo siguro. Tsaka yung hindi na pwedeng ganon-ganon. Hindi na pwedeng lumisi. Hindi pwedeng ganon-ganon. Hindi pwede. Sa radyo, kailangan. Iba, yun ang mahirap. Lalo sa film. Kasi mas malaki yung screen. Mas napakahirap pigilin yung acting mong dati mong nakagawian sa radyo. So, mas exaggerated talaga ang mga action sa radyo? Yes, kasi hindi kayo nakikita eh. Dapat malaman kung anong ginagawa nyo. Yung boses mo kailangan kung galit talaga. Ayun. Sabagay, maganda naman sa radyo, hindi matagal yung preparasyon kasi wala kayong make-up, wardrobe. Nakita mo, tinamad na rin ako mag-makeup. Ayoko na. Hindi na ako nagme-makeup. Kasi ang hirap pag may makeup, hindi ko maganon yung mata ko. Kasi may ganon. Pero syempre, Tita Luz, kilalang-kilala kayo. Sino yung mga nakasama ninyo dati sa radyo at sa telebisyon na ngayon ay sikat na rin sa radyo at sa telebisyon? Unang-una, nag-umpis na naman si Gloria Romero sa radyo eh. Title role siya sa Teresa, kaya ngayon anak niya si Marites. Okay. Si ano pa rin, sino pa ba? Marami na rin eh. Mga lalaki, meron din. Kaya lang namatay na iba eh. Si Eddie Rodriguez, sa amin nag-umpisa yan. In-audition namin yan sa RH na radio live show, yung Natatagong Between. Do you remember, no? Yun. Doon namin siya natuklasan. Sa lahat ng contestant siya nanalo. Si Eddie Rodriguez. Kaya naging radio talent siya. So marami talaga tayong naging artista na nag-umpisa as radio talents tapos pumunta sa telebisyon. Si Susan. Isa pa yan, si Susan Roses. Oo. Sila, mga namatay na sila, Mario O'Hara. Sa radyo rin nag-umpisa yan. Hindi ko na matandaan yung iba. Okay. Siguro patay na. Sandali lang po, Tita Luz. Spill ko na. Marami pa po tayong pag-uusapan. Kasama ang batikang radio, film, and television actress na si Miss Luz Fernandez. Dito pa rin sa Art to Art. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang paalala. Programang hatid ay sining at kulturang para sa lahat. Magbabalik ang Art to Art. Schedule ng mga inaabangang konsyerto, update sa mga magagandang panoorin sa mga tanghalan at teatro. Narito na ang Art to Art Calendar. Narito ang ating Arts Calendar. Sa sining biswal, inihahandog ng Boston Art Gallery ang dalawang magkasabay na exhibit na itatanghal hanggang April 23. Tampok sa Odilon ang mga bagong obra ni Butch Payawal na kwento ng ama at anak na lalaki sa pang-araw-araw nilang buhay. Samantala, tampok naman sa Permanently Unfinished ang mga obra ng grupong Studio 1616. Ang Boston Art Gallery ay matatagpuan sa number 72 Boston Corner, Lantana Street, Cubao, Quezon City. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 722-9205 o mag-email sa aceboston@yahoo.com. Sabay namang itinatanghal ang exhibit nina Antipas de Lotabo at Step Lopez sa Art Informal hanggang April 22. Sa mall contents, isinilarawan ni De Lotavo ang mall culture. Samantalang sa Reverence, nagbibigay pugay naman si Lopez sa mga tao at kwentong nakapagbigay inspirasyon sa kanya. Ang Art Informal ay matatagpuan sa number 277 Connecticut Street, Green Hills East, Mandaluyong City. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 725-8515. Sa musika, magsasagawa ang Philippine Opera Company ng kanilang summer workshop mula April 9 hanggang May 23 sa kanilang Opera House Arts Center. Magkakaroon ng lesson sa
voice, piano, guitar, basic theory at violin, at ng programang Music and Movement para sa mga bata at kabataan. Para sa karagdagang detalye, tumawag sa 822-9609 o bumisita sa Opera House Building, number 3657, Bautista Street, Palanan, Makati City. Be captivated by two cultures that speak the same language of dance. Witness the combined talents of two multi-awarded ballet companies, South Korea's choice of Bin Ballet and our very own Ballet Manila in Carmen, an international friendship gala. Don't miss this one-night-only performance scheduled at 7:30 p.m. on May 4 at the Star Theater. Carmen, an international friendship gala featuring the Choi So-bin Ballet under Artistic Director Choi So-bin and Ballet Manila under Artistic Director Lisa Makuha Elizalde. Presented by the Manila Broadcasting Company, Star Theater, and Ballet Manila. For tickets and inquiries, contact Ticket World at 891-9999 or at ticketworld.com.ph or call Ballet Manila at 400-0292 or 525-5967. Usapang sining at kultura para sa lahat. Kasama ang balerina ng bayan, si Lisa Makuha. Art to Art. Kasama pa rin natin ang walang kupas na aktres sa radyo, telebisyon at pelikula, ang ating lola basyang si Miss Luz Fernandez. Tita Luz. Maraming salamat. Maraming salamat sa introduction. Lola basyang, Ano yung apo? totoo ba yung sinabi ng aming bibubwit na kayo ang kauna-unahang nag-kissing scene sa telebisyon? Totoo yun? Oo, totoo. Sino ang ka-love team ninyo noon? Si Eddie Rodriguez. Wow! At kamusta naman yung kissing scene na yon? Epic eh. Ang dami kasi ilaw, siyempre, ganyan. Tapos daming tao. Pero hindi niya alam eh. Nakahalikan ko siya ng lips to lips. Hindi alam ni Eddie Rodriguez? Hindi niya alam. So ano, nagulat siya? Binabantayan ko sa cameraman, sabi ko. Basta, kasi nung araw, yung Dr. Eduardo Roman, MD, sa Channel 11 yun, sa RH, meron yung teaser. Tapos uulitin yun sa loob. Teaser yung halikan. Din ako. Dinali ko siya. Live, hindi siya nakailag, gano'n. Ngayon, sabi sa akin, Mare, pare ko eh. Hinahanap na yung panganay ko eh. Sabi, Mare, lagot ka sa akin mamaya. Oo ba? Ikaw sabi niya, binigla ko, lagot ka sa akin mamaya. Oo. Pero natatawa ko, ang effect doon sa tatay ng mga anak ko, pag uwi namin, mabait siya eh. Mabait na babae siya, kaya hindi ko na siya napalitan eh. Drive. Ay, ano naman ang gusto mong ipakita doon sa ginawa mo kanina? Sabi sa akin, ano yun? No, innocently. Ano yun? Yung ginawa mo, sabi niya, yun. At least, first, in Philippine TV. So gumawa kayo ng Philippine history. Yeah. Now, without knowing na history pala yun, gusto ko lang talagang dambahin si Eddie. Dahil may lihim akong crush. Okay. Kaya lang. Yan ang gusto ko sa inyo, Tita Luz. Talagang go-getter. Ano? Go-getter kayo. Hindi naman masyado. Hindi masyado. Hindi, pero talagang Kung feel ko lang. tama talaga na hindi bagay sa inyo ang mahinhin at saka mga Serene. In fact, parang napansin ko nga na ang mga character actresses, parang mas mahaba pa ang mga careers nila kaysa sa mga leading lady na mga Mismo. straight, mga Yung straight straight role, leading yung mga ladies, yun. straight roles. Bakit po ganon?
Siguro dahil meron ngang karakter siya. Mahirap ang artistang walang karakter, yung lalo sa radyo. Siguro dahil naiiba-iba. Kasi pwede kang maging bruha. Pwede kang maging salbahing nanay. Salbahing asawa, mang-aagaw na asawa. Ano mo, di ba? Yeah. Kaya siguro. May variety matanda. talaga. May variety. At saka, siguro ang appeal kasi ng leading lady, may pagka-boring din, ano? Ay, oo. Kasi nga, Palagay ko, mabobore kasi ako. pare-pareho. Ikaw lang yung damsel in distress, na inosente, na mabait. Tapos kinaapi. Hindi bagay sa akin inaapi. Ako nangaapi. Ang dami ko na nasampal. At nasabunutan na artista. Nasipa. Pati lalaki. So ano yung masasabi ninyong secret ng inyong longevity? 62 years in the business. Oo, and I'm 78 now. Ano po yung sikreto ninyo? Faith. Okay. Kay Father God. Sa Kanya ko lahat. Sa Kanya lahat. Siya masusunod sa buhay ko. Talagang simple. Simple lang talaga, pero it works. Yes. Thank you. Praise Him. Sa totoo lang, oo, Lisa. So ano po ngayon ang pinag-aabalahan ninyo? Wala na, hindi na ako masyadong tumatanggap ng TV, hindi ko na kaya eh. Kasi naman, hindi naman mga mahinihin na binibigay na role sa akin. Isasabit ka. Ano ka, parang bruha o ay, may harness ka. Tapos pagka naman sa TV, papalabanin ka kay Aiko Melendez, yung sa presohan yung matrona doon. Hindi ko kaya, baka mahimatay na ako. Gustong-gusto ko, mahal na mahal ko ang acting talaga. At lagi ko napapanaginipan na lagi akong maraming taong kasama. Hindi ako nananaginip na hindi maraming tao. Talaga, pero minsan-minsan na lang, tinitignan ko kung kaya ko pa. Medyo. So pinipili na talaga ninyo kung ano yung mga tinatanggap ninyo? Oo naman, tsaka hindi ko kaya magpuyat na masyado. Yung, naku, ang hirap eh. Mahirap maging artista. Oo, talaga, lalo na yung role ko. Hirap. Lalagyan ka ng, eto nga ko, nagkasira-sira yan dahil sa Okay Ka Peri ko. Ngayon, bumabalik na yung lalagyan ka ng mahabang ganyan. Sira-sira yan. Lahat. Nagkaroon ako ng allergies dito sa buhok. Pero bukod po sa pag-aartista, sa pag-aarte, meron po ba kayong mga ibang mga hobbies o yung mga pinag-aabalahan sa likod ng camera? Mahilig ako mag-ganchilyo, may handicraft. Mahilig ako maggupit-gupit na mga sa mga lettering, sa mga note, nalagay ko sa scrapbook. Meron akong mga album ni Mama Mary. Yan, mahilig ako maggupit-gupit. At saka one thing din na napapatunayan ko na hindi pa ako nanginginig. Nagugupit ako, basa ako ng basa. Mahilig ako magbasa. At saka, pag may come across ako na hindi ko nakintindihan ang English, agad ako ng dictionary. Hindi ko matuto hanggang ngayon. It's talaga unending process. Pati sa acting. Hindi ako ang pinapanood ko lang yung makakapulot ako ng acting. Hindi ako nanonood hindi ako makakapulot ng acting. sorry. No offense meant. Pero speaking of maipupulot mula sa inyo, ano po yung advice na ibibigay ninyo sa mga kabataan na nais pumasok sa radio drama, sa telebisyon, sa pelikula? Isa lang. Kailangan may passion ka dyan. Mahal mo. Dedicated ka. Nila. Ay, sa lahat, sapat healthy ka para pag nag-taping. Hindi ka magkakasakit. O, yung sakit. Matatanggap mo. Di ba? Sa napaka-immense na popularity ng telebisyon ngayon, hindi po ba kayo natatakot na ang radio drama ay pa-decline na? Hindi ako natatakot eh. Ang tagal na ang tagal na sinasabi yan eh. Ang tagal na sinasabi, tatanggalin eh. Ang dami pa rin nakikinig. Lalo sa probinsya, ang dami namin sulat. Pero sa totoo lang, nalulungkot ako na at the same time na natutuwa rin ako dahil yan ang pinagpaaral ko unang-una sa mga kapatid ko, susunod sa mga anak ko kasi maaga ako na biyuda eh. Kaya mahal na mahal ko yan, radio drama. Ang tagal ko na naririnig na tanggalin na radyo, tanggalin na drama, pinaka
hinahamak ang radyo drama. Pero mahal ko yan. Kaya nga tuwing every year kasi ako nag-judge sa Ateneo High School. Meron silang laging contest. Pagandahan ng soap opera. Sipin mo, soap opera. Kaya every time na pupunta ako doon, ako yung judge nagpapasalamat ako kako. Biruin mo, Ateneo de Manila. Ano nyo, ina-appreciate nyo yung drama sa radyo. Maraming salamat sa inyo. At the same time, tinuturuan ko sila ng mga drama na kailangan music, kailangan kasi mali. Tsaka pinalalagyan ko ng takip yung nagdadrama kasi hindi dapat sila nakikita. And one time nga, pinapasulat ako, wala raw silang makuha textbook tungkol sa radyo drama. Sumulat daw ako. Naku po, sinusubukan kong... So, yun dapat yung susunod ninyong proyekto. Pagsulat ng Ang libro. kapal na nung script O ko sinulat. maitatag natin ang Luz Fernandez Radio School of Drama. Naku po, Ha? kailan pa yun? Okay. Paano naman pwedeng pumasok sa kailangan mag-audition? Marami na kami in-audition. Naroon pa tayo sa Makati. Hindi pumapasa eh. Sa sandali lang, tapos wala rin sila. Kami rin. Yung mga anak-anak din. Yung mga anak-anak din yung mga kasama namin dati sa radyo. Kasi nga, kailangan nila Exposure. okay. Siyempre, ito, love ito eh. Dapat For talaga. love to. Well, you have to be passionate. And it shows naman, Yes! Tita Luz. It Love shows. I can't wait sa ating dadating na 3 pang kwento ni Lola Basyang. Yes! Nako, Lalo ako. Napakasaya na naman natin Oo, sa saya. Aliw Theater. Abangan po ninyo sa Agosto ang 3 pang kwento ni Lola Basyang. Okay? Okay. Maraming salamat, Tita Luz. The At pleasure is dumaan mine. kayo dito sa Ay, studio naku. namin mula sa DZRH Drama, Radio Drama. Mabilis na naman nagdaan ng kalahating oras. At of course, hanggang sa susunod na linggo, samahan ninyo kami ulit dito sa Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Ito po ang inyong balerina ng bayan, Lisa Macuja, nagpupugay sa artistang Pilipino.